Magandang gabi. Ako po si Daniel. Isa akong manunulat na mahilig maghanap ng mga kwento tungkol sa kasaysayan at mga kababalaghan sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Matagal ko nang hilig ang mag-ikot sa mga lumang kalsada, simbahan, at mga gusaling may naiwan pang bakas ng nakaraan. Ngunit may isang gabi sa Quiapo, isang lugar na puno ng buhay sa araw, ngunit nagiging ibang mundo kapag sapit ng hating gabi. Nakatagpo ako ng kwentong hindi ko inaasahan. Alam ng lahat ang Quiapo bilang tahanan ng Minor Basilica of the Black Nazarene. Tuwing araw, punong-puno ito ng mga nagdarasal, mga tindahan ng anting-anting, at mga nag-aalok ng iba't ibang pangontra sa malas. Ngunit kapag lumalim na ang gabi, kakaibang katahimikan ang bumabalot sa paligid. Ang mga kalsadang gaya ng raon, at maging ang mismong paligid ng simbahan ay nagiging tila abandonado, maliban sa ilang taong palaboy at mangilan-ngilang bukas na tindahan. Noong taong 2019, nagpasya akong mag-ikot sa Quiapo ng mag-isa matapos ang isang pananaliksik sa UST Archives. Dumaan ako sa Quezon Boulevard at napadpad sa isang makipot na eskinita sa gilid ng simbahan. Dito ko nakita ang isang lumang bahay na tila naiwan sa panahon ng mga Kastila. Kulay itim ang halos kabuuan ng pader, marumi at puno ng lumot, at ang mga bintana ay may kahoy na kapis, ngunit basag-basag na. Tinatawag daw ito ng mga matatanda bilang bahay na itim, isang lugar na halos walang lumalapit kapag gabi. Nagsimula akong makaramdam ng kakaibang bigat sa hangin. Tahimik ang buong paligid, maliban sa tila mabagal na tunog ng isang lumang bentilador mula sa loob ng bahay. Ang kakaiba ay sarado ang lahat ng bintana, ngunit malinaw kong naririnig ang ugong. Habang papalapit ako, Buspaw, naamoy ko ang halimuyak ng insenso, parang ginagamit sa mga lumang ritual o misa. Habang nakatayo ako sa tapat ng bahay, napansin kong ang pintuan ay bahagyang nakabukas. Hindi ko sinasadya, ngunit para bang hinihila ako ng loob. Sa unang hakbang ko, bumungad ang isang pasilyo na napakahaba. Ang sahig ay yari sa kahoy na lumang-luma na, at sa bawat yapak ay lumilikha ng tunog na parang daing. Sa dingding nito, Buspaw, nakasabit ang mga lumang larawan ng pamilya. Lahat ay nakatingin diretso sa lente, ngunit tila sumusunod din ang mga mata sa aking bawat galaw. Habang naglalakad ako sa pasilyo, napansin kong lumalamig ang paligid. Hindi ito karaniwang lamig ng gabi, kundi lamig na parang may kasamang bigat. Pagdating ko sa dulo, ay may isang malaking altar. Ang altar ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito para sa santo, kundi tila altar para sa isang nilalang na hindi ko kilala. Ang rebulto ay hindi anghel o santo, kundi isang figura na walang muka, nakabalot sa maitim na tela. At sa ilalim nito ay may mga kandilang itim, at ang ilan ay nakasindi pa. Habang pinagmamasdan ko iyon, Buspaw, naramdaman ko ang mga yabag sa likuran ko. Mabagal, mabigat, ngunit malinaw. Nang limunin ko,
ay wala akong nakita. Ngunit sa pagbalik ng tingin ko sa altar, napansin kong ang rebulto ay tila bahagyang gumalaw. Ang tela ay umalon na parang may humihinga sa ilalim. Naglakad ako paatras, ngunit napansin kong ang pasilyong dinaanan ko ay tila humaba. Hindi ko na makita ang pintuan. Sa halip, paulit-ulit lang na dingding na may mga nakasabit na larawan ng parehong pamilya. Ngunit ngayong pagkakataon, ang mga muka sa larawan ay nagbago. Hindi na sila ordinaryong mga tao. Mapuputla ang balat, lumuluha ng dugo ang mga mata, at lahat sila ay nakangisi ng kakaiba. Mas bumigat ang hangin, Buspaw, at sa aking pandinig, nagsimula akong makarinig ng sabay-sabay na bulong. Mga salitang hindi ko maintindihan, ngunit malinaw na nakapalibot sa akin. Ang bulong ay naging halakhak, mahaba at malalim, na umaalingaw sa loob ng bahay. Sinubukan kong tumakbo, ngunit sa bawat pinto na binubuksan ko, bumabalik lang ako sa parehong silid, ang silid na may altar. At sa bawat pagbalik, mas lumalapit ang rebulto sa akin. Mula sa gitna ng altar, ngayon ay nasa mismong harap na ng mesa. Wala pa rin itong muka, ngunit mula sa ilalim ng tela, may lumalabas na mga kamay. Kulay itim, mahahaba, at puno ng matutulis na kuko. Sa huling pagkakataon na nagawa kong igalaw ang aking katawan, tumakbo ako, Buspaw, nang hindi lumilingon. Hindi ko na maalala kung paano ako nakalabas. Ang huling natatandaan ko ay ang pagbagsak ko sa mismong labas ng bahay, sa gilid ng iskinita. Nang imulat ko ang mata ko, ay umaga na, at tila walang bakas ng bahay na itim. Ang kalsada ay normal. May mga tindero ng anting-anting, may mga debotong nagdadasal, at tila ako lang ang may dalang alaala ng nangyari. Simula noon, hindi ko na muling pinasok ang eskinita. Ngunit tuwing mapapadaan ako sa Quiapo, hindi ko maiwasang hanapin ang bahay na itim. At kahit hindi ko na ito nakikita, alam kong hindi ko iyon guni-guni. May mga gabi pa rin na sa aking panaginip, bumabalik ako sa loob ng bahay, sa parehong pasilyo, sa parehong altar, at sa parehong nilalang na walang muka. Patuloy iyon na naghihintay.